President Shen. Dapat unahin ang mga ito kung hindi makakaapekto ito sa merger. Sige, naiintindihan ko. MM. President Shen, ngayong nakuha mo na ang malaking deal na ito, pwede ka nang magpahinga ng maayos. Enjoy your vacation. Salamat. Mga tiket, tour guide, hotel reservation. Hello. Hello? Sa family trip na to, gusto kong mag first class. Hindi pa ako nakasakay niyan. Saj, kakasing lang ni ate ang malaking deal kaya i-upgrade na natin ang buong pamilya. Ay, President Wang. Shenling, yung member-only resort hotel, na-activate ko na mismo para sa iyo ang EIE status. Talaga? Maraming salamat po. Malaking tulong po kayo sa pagkakataong ito. Ang swerte talaga ng asawa mo. Ang merger queen ng business world, naging simpleng may bahay para sa kanya. Siya pa mismo ang nag-organisa ng family trip. Ay, gusto ko talaga siyang makilala. Anong klaseng tao ba siya? Ito rin ang unang pagkakataon sa 5 taon ng kasal namin. Unang beses naming magbiyahe. Bihira lang din akong magbakasyon. Para makasama ko ng maayos ang pamilya ko. Nakita ko ang merger plan mo kamakailan. Ang galing ng ideya mo. At detalyado ang pagpapatupad. Siguradong magiging klasikong kaso ito sa mundo ng negosyo. Hindi mo ba isa sa alang-alang na pulungan ako sa kumpanya ko? President Wang, sobra naman po kayo. Sa totoo lang, medyo delikado ang merger na ito. Kung magtagumpay man, swerte lang siguro. Ngayon, gusto ko lang makasama ang pamilya ko. Ang paglipat ng trabaho, wala pa akong balak sa ngayon. Ay naku, sayang naman. Pero, sana maging masaya ang family trip mo. Salamat po. Ayos. Ngayon, tayong pamilya, dapat magsaya tayo ng husto. Anong ginagawa ninyo? Ha? Ate Ling, nakauwi ka na pala. Tingnan mo, itong kurbata, regalo ko kay Kuya Tiancheng. Maganda ba? Si Jia Qingqing, ang childhood sweetheart ng asawa ko. Umuwi pala siyang bansa. At dumiretso pa sa bahay natin para magpakitang lakas. Go Cheng! Mahal ko. Sabi ni Kingking kanina, magta-travel daw tayo. Gusto niyang sumama sa atin. Pumayag na ako sa kanya. Ano? At saka, yung flight natin, puno na. Kaya kinansela ko na yung ticket mo. Pinalitan ko na ng kay Kingping. Mag-tren ka na lang. Pero yung ticket, nabili ko na para sa'yo. Magta-travel tayo bilang pamilya pero isasama mo si Jia Qingqing? Hindi. Gusto kasing sumama ni Kingping sa atin. Kailangan syempre isama natin siya. Dati sinabi ng kapatid ko na gusto niyang sumama sa atin mag-travel. Sabi mo, family trip ito, ayaw mo ang ibang tao. Pero si Jia Qingqing gusto niyang sumama, bakit pwede? Pareho ba ang kapatid mo at si Kingping? Magkasama kaming lumaki. Para sa akin, parang pamilya ko na siya. Ako ang nagbayad para sa trip na ito. Ang mga flight at itinerary na inbook ko tapos pinaupo mo akong mag-isa sa tren? Hindi ba sinabi ko na sayo? Puno na ang flight natin. Kaya kinailangan kong i-cancel ang sayo. Tapos ipinabuko si Kingping. Kaya, kailangan mong mag-tren. Iyemno. Kaya, si Jia Qingqing ang pinaupo mo sa first class ng eroplano? Tapos ako, pinaupo mo sa hard seat ng long distance train? Hindi ba sinabi mo dati na gusto mong makita ang tanawin sa biyahe ng tren? Ayan, makikita mo na ngayon ng husto. Ay naku. Shenling. Si Kingking kasi, lumaki pasama si Chancheng. Maami silang mapag-usapan. Ay naku, kapag lumabas kayo, kailangan talaga magkatabi sila, di ba? Tama. Aya, ete, pagpasensyahan mo na lang, ha? Pagdating natin doon, magkita-kita na lang tayo, okay? Mahina ang katawan ni Ate Kingking. Hindi niya kakayanin ang matagal na biyahe sa hard seat. Ikaw, malakas ka naman, kaya okay lang na ikaw ang umupo doon. Sino ba talaga ang pamilya dito? Kung hindi mo alam, isipin mo na si Jia Qingqing ang asawa mo, Go Chencheng. At manugang ang pamilya Guo. Ay tama na. Tren lang naman ang sasakyan, hindi naman yan malaking bagay. Si Kingping ay pinalaki ng nanay ko. Magbabakasyon tayo bilang pamilya, tapos hahayaan mo siyang mag-isa sa tren. Ate ka niya, ipakita mo naman ang pagiging ate mo. Kuya Tiancheng, kasalanan ko to. Hindi na sana ako sumama.
Ay. Sana pala hindi na lang nag-aral sa ibang bansa si Ate Kingking noon. Sana pala hindi na lang nag-aral sa ibang bansa noon. Ngayon, kasal na sana siya sa kuya ko at magiging pamilya na tayo. Ete, tingnan mo, ito ang regalo ni Ate Kingking para sa akin. Mayroon ang bawat isa sa atin. Ay, ingnan mo nga, si King King talaga ang may alam. Aha, noon pa man, gusto ko na kayo ni Chancheng. Sa puso ko, matagal na kitang itinuring na manugang. Walang makakatalo sa'yo. Ate Ling, naghanda rin ako ng regalo para sa'yo. Tingnan mo kung maganda at kung bagay sa'yo. Halika, subukan mo. Ayoko. Horsewing. Subukan mo na kasi. Ayoko nga. Ako na lang ang magsusukat para sa'yo. Sabi ko ayoko, hindi ko kailangan. Aray. Kingping, okay ka lang ba? Shenling. Ano bang ginagawa mo? Para kang bruha. Si Kingping, sa wakas, malayo pa ang pinanggalingan niya sa ibang bansa. Nagdala pa ng regalo para sa buong pamilya natin. Ano bang gusto mong gawin? Anong ugali yan? Wala ka bang pinag-aralan? Hindi ko siya tinulak. Siya mismo ang nadapa. Ete, hindi sa nilalaik kita. Pero si Ate Kingking ay isang estudyante sa ibang bansa. Ang suot at gamit niya ay talagang uso. At nakakatuwa. Hindi mo yan kayang inggitin. Ganyan talaga siya. Mainitin ang ulo. Dati kasi, mahirap lang talaga kami. Wala kaming magawa. Kung ngayon yan, hinding-hindi ko siya papayagan na makapasok sa pamilya go namin. Magaling. Naalala niyo pa pala na dati ay hirap na hirap kayo at ako ang gumastos ng lahat ng ipon ko para bayaran ang mga utang niyo? Anong utang? Wala yon. Maliit na halaga lang. King King. Halika sa kwarto ko. May ibibigay ako sa'yo. Tara. King King. Tingnan mo. Ito ang pinamana ng pamilya Gu. Para ito sa manugang. Dapat matagal ko na itong ibinigay sa'yo, kaso umalis ka noon at nag-aral sa ibang bansa. 5 taon na. Gaano man kalaki ang ibinigay ko. Hindi pa rin nila ako itinuring na parte ng pamilya. Nako. Anong kasalanan ba ang nagawa ko? Ikaw, matandang hukluban ka. Kung mamamatay ka lang din, bakit ang dami mo pang utang na iniwan? Paano na kaming mag-ina? Paano na kami mabubuhay? Tita, tumayo po muna kayo. Tumayo ka, ma. Tita. Shensheng. Huwag muna kayong mag-alala. May stock options ako sa kumpanya. Itong 5 milyon. Ibebenta ko para mabayaran. Ito. Lingling. Maraming salamat sa iyo. Ikaw talaga ang tagapagligtas ng pamilya namin. Maraming salamat, maraming salamat. Tiancheng. Ingnan mo, napakabait ni Lingling, di ba? Huwag mo siyang bibigin, ha? Shenling. Salamat. Sa buhay na ito, alagaan kitang mabuti. Ling. Tingnan mo, ang ganda ng pulseras na to, di ba? Minana pa yan ng pamilya Gu. Dapat sana para sa manugang. Hey, Malaki kasi ang pulso ng ate ko. Walang bagay sa kanya. Kung ibibigay sa kanya, sayang lang. Hindi tulad ni Ate Kingking. Mas maganda ang katawan ni Ate Kingking. Bagay na bagay sa'yo ang pulseras na to, Ate Kingking. Hindi kami makabili ng ticket para sa biyahe na to. Sinabi ko na nga na hindi na lang ako sasama. Pero sabi ni Chancheng, may paraan daw siya. Hindi ko inakala na kinansela niya ang ticket mo at binilhan ka ng hard seat sa tren. Sabi ko, okay lang kahit ako na lang ang sumakay sa tren. Pero nag-alala si Chancheng sa akin. Kaya ikaw na lang ang magsakripisyo. Siyempre naman, ikaw na babae, sasakay ng hard seat ng matagal. Paano kung may masamang tao na tumingin sa'yo? Hindi tulad ng ate ko. Mukhang masungit, parang demonyita. Kahit masamang tao, iwas sa kanya. parang nagalit talaga siya. Asawa ko. Tama na. Huwag na tayong magalit, ha? Masama sa katawan ng galit. Pagod ka na buong araw. Tara, bumalik tayo sa kwarto para magpahinga. Tara na. Huwag kang ganyan. Aray, tingnan mo.
Sabi ko, Umupo ka muna. Asawa ko. Ngayon, talagang nagrabyado ka. Alam ko, ang dami mong naibigay para sa pamilya natin. Lahat yan, nasa puso ko. tigilan mo yung matatamis mong salita. Diretsuhin mo na. Mahal ko. Ngayon, hindi ba tayo magbabakasyon? Sabihin mo, ako na isang lalaki, hindi pwedeng walang pera. Pwede mo ba akong padalhan ng pera? Walang pera. Tingnan mo, ganito na lang kaya? Hindi ba may nagustuhan kang bag sa channel noon? Bilhin mo na lang. Pumapayag ako. 50,000 ang bag na yon. Ano? Ang mahal naman. Kung gusto mong bilhin, bilhin mo na lang. Ang importante, masaya ka. Sige, bigyan mo akong pera. Hindi, anong biro yan? Pumayag na nga akong bilhin mo. Di ba? Tapos gusto mo pa akong bigyan ng pera. Huwag kang sumobra. Ang pera ko, ako ang gagastos. Kailangan ko pa ba ang pahintulot mo? Magkano ba ang kinikita mo sa isang buwan? Hindi. Ano bang sayo, sakin? Ang kinikita mo ay joint property nating dalawa. Kaya dapat, may permiso ko ang paggastos mo. Kumikita ka lang 3,000 sa isang buwan, hindi pa nga sapat sa sarili mong allowance. Ako, kumikita ng 100,000 para buhayin ang buong pamilya. Nung kinasal tayo, wala kang binigay na kahit isang sentimong dory. Hindi lang ako nagbayad ng 5 milyong utang mo, nagbigay pa ako ng kotse bilang dory. Pati itong bahay na tinitirhan natin, ako ang bumili. Hindi ba't isang pamilya tayo? Kailangan mo bang maging ganyan kadetalyado? Si Kingping, hindi ganyan ka mapagkwenta. Talaga? Kung ganoon kaganda si King King, siya na lang ang gawin mong manugang ang pamilya Guo. Shenling, magluto ka na. Tingnan mo kung anong oras na. Gutom na ang lahat, di ba? Sej na. Magluto muna tayo, magluto muna. Magluto. King King. Oh. Ikaw at si Kuya Chencheng ay magkababata. Dati, hindi ba dapat madalas kang kumakain dito sa bahay? Madalas ako dito dati. Namiss ko talaga ang luto ni Momigo. Ma, tingnan mo. Namiss ni King King ang luto mo. Bakit hindi ka magluto ngayon? Ano ba ang sinasabi mo? Masama ang pakiramdam ni Mama. Paano mo mapagluluto si Mama? Ma, may sakit ka? Kailan pa? Bakit hindi ko alam? Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Sino ang nagsabing may sakit ako? Ha? Ayos na ayos ako. Huwag mo akong sumpain, pwede ba? Hindi ka pala may sakit. Bakit hindi mo nilulutuan si King King? Ayaw mo ba? Sino ang nagsabing hindi ako magluluto? Ha? Pagluluto lang naman yan. Magluluto ako, Seje. Ano bang problema doon? Hey, talaga. Ma. Ete, bisita si Ed King King. Hindi ka naman siguro magagalit kung umupo siya dito, di ba? Xiaoling. Kumuha ka ng mangkok at kumuha ng kaunting ulam. Kumain ka na lang sa kusina. At saka, linisin mo na rin ang kusina, ha? Huwag na, kumain na lang kayo. May tumawag sa aking kaibigan, sa labas na lang ako kakain. Tingnan nyo nga. Sobra na to, di ba? Anong kleseng ugali yan? Mabait lang ako sa inyo pero umaakyat na kayo sa ulo ko. Akala nyo ba madali akong apihin? Ang sarap. Gusto nyo akong pahirapan? Hindi mangyayari. May pera ako, hindi ko ba kayang gastusin para sa sarili ko? Nandito na ako. Bakit mag-isa ka? Hindi mo kasama ang pamilya mo. Walang puso ang pamilya ko. Ako, magiging matandang dalaga na lang. Hahaha. Sa galing mo, kailangan mo pa bang tiisin yan? Umaasa pa rin ako na sasama ka sa kumpanya namin. Kung magsasama tayo, tiyak na ikaw ay magtatagumpay ng husto. Halika. Saj,
Pero, gusto ko pa siyang bigyan ng huling pagkakataon. Hindi ako umuwi ng ganito kahuli. Wala man lang silang tawag o text. Nakatulog silang lahat ng mahimbing. Ah! Aray, Kuya Chancheng, Hindi. bakit mo sinasaktan si King King? Kasi kanina lang, nag-usap lang kami ng matagal. Hindi namin sinasadya na makatulog. Talaga? Hindi sinasadya na magkatabi kayong matulog? At magkayakap pa? Hindi ba dahil sa'yo yan? Ang tagal mo kasing umuwi. Nakita ni King Ping na mag-isa ako. Kaya pumunta siya sa kwarto para samahan akong maghintay sa'yo. Nag-usap lang kami, tapos hindi namin sinasadya na makatulog. Ang tagal kong umuwi? Pwede mo akong tawagan. Pwede mo akong i-text para pabilisin ako. Hindi ba pwedeng sa sala na lang? Kailangan talaga sa kwarto? Sa isang kama pa? Ikaw, Hindi ka talaga nakakaintindi. Hoy! Nandito na ako ngayon. Gusto mo ba na kaming tatlo ang magkatabing matulog? Kuya Chancheng, ang sakit ng mukha ko. Parang may ringing pa sa tenga ko. Huwag kang matakot. Sasamahan kita para magpamasa Tara. Tara. Biglaan lang, nananakit. Tara. Hey, King kukuha lang ako ng jacket. Hey, Shenling, buksan mo ang pinto. Naloka ka ba? Buksan mo. Buksan mo ang pinto, hindi maintindihan, makitid ang isip. Dapat itigil na ang lahat ng ito. President Wang, tinatanggap ko ang inyong alok. Hindi. Anong ginawa mo kagabi? Hindi ka nagbukas, nagising pa si Mama. Ano ba ang intensyon mo? Hindi ka ba natulog kay Jia King? Bakit ka pa bumalik? Hindi, Shenling. May sakit ka ba? Anong tulugan ko kay King Ping? Ikaw pa rin ang asawa ko. Alam mo pa pala na ako ang asawa mo? Akala ko naman, pagbalik ni Jia King dapat ay ipasa ko na sa kanya ang posisyon ko. Hindi ikaw. Ate Ling, huwag na kayong mag-away. Magbabakasyon ang buong pamilya, dapat masaya lang tayo. Huwag nyo namang hayaang masira ang mood nyo dahil sa akin. Kasi makokonsensya ako. paano ka naglakas loob? Hindi mo pinapapasok ang asawa mo sa bahay para matulog. Sumusobra ka na ah. Tingnan mo, masyado kang nasanay. Alam mo ba, ang asawa ay panglangit. Naiintindihan mo ba? Kung hindi mo papasukin ang asawa mo sa bahay, malaking kasalanan yan. Hoy, tingnan mo tong babaeng to, dapat kang bagbugin. Kapag binugbog ka ng husto, itino ka na. Di ba? Ha? Sa tingin ko, maliit ang puso mo at mainitin ang ulo mo. Kung ganyan ka, iwan ka rin ni Kuya balang araw. Tama na, huwag na kayong magsalita. Kailangan na nating umalis papuntang airport. Kung hindi, mahuhuli tayo. Lingling, ikaw na lang ang magdala ng mga bagahe na to. Mahirap mag-check-in sa eroplano. Mas madali naman sa tren. Ikaw na lang ang magdala ng mga bagahe. Sige, umalis na kayo. Ako na ang magdadalang lahat ng bagahe. Susunod na lang ako. Salamat, mahal ko. Tara na. Bilisan nyo. Ineng. Talaga bang libreng-libre sa akin ang mga bagaheng ito? Maraming magagandang gamit sa loob niyan. Huwag kang mag-alala, libreng-libre lahat. Ay, salamat, Ineng. Sana'y pagpalain ka ng Diyos. Sana nga, ang mabuting tao ay pinagpapala, at ang masamang tao ay may masamang kapalaran.
Haha. Walong maleta. Wala ni isa ang akin. Ito ang pamilyang pinaghirapan ko at inalagaan ng buong puso. 5 taon niyo akong ginawang gatasan. Simula ngayon, hindi na ako magpapagamit. Hello? Paki-cancel po ang family travel package at hotel booking para sa Guangzhou trip. At paki-book po akong luxury travel package para sa Maldives trip. Salamat. Para pa rin po ba sa buong pamilya? Ako lang mag-isa. Aalis na ako agad. Attorneys Hang, paki-draft po akong divorce contract. Naipadala ko na sa email mo ang mga detalye. Nag-book kami sa hotel na to. Bakit hindi nyo kami pasukin? Aumanhin po. Ito po ay isang hotel para sa mga miyembro. Bawal po ang mga hindi miyembro. Na-verify na po namin. Wala po kaming nakitang booking sa pangalan nyo. Pakiusap, umalis na po kayo kaagad. Mga hindi miyembro, MA, sasabihin ko sa inyo, mga importanteng tao kami. Maniniwala ka ba? Sisiguraduhin kong pagsisisihan niyo to. Ang dami mong sasa. Umalis na kayo. Sige, itulak nyo. aray, aray, aray. Ay, ang bago kong damit. Go Chencheng. Awagan mo agad si Shenling. Paano niya ba inayos ang itinerary natin? Bakit naging ganito kagulo? Sage. Tatawag ako. Shenling, ipadala mo sa akin ang booking ng kwarto natin. Bakit hindi ko makita ang booking record? Oh, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Kinansela ko na ang hotel. Ano? Kinansela ang hotel? Saan naman kami titira sa mga susunod na araw? Kayo na ang bahala kung saan nyo gustong tumira. Shenling, may sakit ka ba? Nakabook na nga ang hotel. Bakit mo kinansela? Sinadya mo yan, no? Hoy! Hindi naman siguro Go Chancheng. Ikaw at ang childhood sweetheart mo ang magta-travel, tapos ako pa ang asawa mo ang magbubook ng hotel para sa inyo? Kung malaman yan ng mga kasamahan at boss mo. Ano kaya ang isipin nila? Ako, Sage na nga. Hindi ko muna papansinin yan ngayon. Bilisan mo at i-book mo na lahat ng hotel para sa mga susunod na araw. Gawin mo rin ang itinerary. At ayusin mo ang lahat ng plano natin. Narinig mo? Oh, Saj! Hintayin mo na lang. okay lang. Kinausap ko na siya kanina. Siya na ang magbubook ng hotel natin at ayusin ang itinerary. Kuya Chancheng, galit na naman ba si Ate Ling? Siya, hindi siya maglalakas loob. Wala yan. Sigurado akong ayusin niya ang itinerary natin ng maayos na maayos. Huwag kang mag-alala. Kuya, basang-basa na ako. Bumili muna tayo ng damit sa mall. Sage, tara, bumili tayo ng damit. Hello, welcome po. Welcome po. Ano po ang hanap ninyo? Tingnan mo yan sa tabi. Ito yung bag na yan. Ang pinakabagong disenyo ng channel ngayong taon. Matagal nang gustong bilhin ng ate ko. Pero hindi niya magawa dahil sa presyo. Eto King, ingnan mo. Ay, ang ganda ng bag na yan, Chancheng. Gusto ko talaga. Gusto mo? Edi bilhin natin. Ay, sir, ang galing nyo pumili. Ang bag na to, ubos na sa lahat ng tindahan. Sa amin lang meron. Ang galane talaga ni kuya. Bibilhin niya ang gusto ni Eto King. 50,000. Ito yung bag na yan. 50,000 ang isa. Ay, sir,
Alam nyo talaga ang luxury items. Kulang ang balanse. Kulang ang balance? Paano nangyari yun? Pasensya na po. Palitan ko lang ang cart ko. Ay, okay lang. Oh, Chanmei. Samahan mo muna si Ed Kingping mo, mamasyal kayo doon. Tingnan nyo kung may iba pa kayong magustuhan. Mamaya, babayaran ko lahat. Sige. Ed King. Dito po kayo. Dito ang mga damit, dito mayroon. Ma! Magkano pa ang pera mo diyan? Ibigay mo muna sa akin. Wala akong pera. Iyon na lang ang natitira kong ipon para sa libing. Wala talaga ako. Ma! Wala. Mamaya, ibibigay na ni Shenling ang 100,000 pesos na yan. Sa akin. Pag-uwi ko, ibabalik ko agad sayo. Hindi ba't matagal mo nang gustong si Kingping ang maging manugang mo? Kailangan nating pakalmahin siya. Sige na nga, sige na. Hintayin mo. Ayan, tapos na. Nakapili na ba to? Sir, ang total po ay 100,000 piso. Hoy, hoy. Ma! Ma! Shenling, magpadala ka agad sa akin ng 100,000 piso. Wala na akong pera dito. Bakit pa saan ba? Bakit kailangan ng pera? Si Mama kasi. Hinimatay siya. Padalhan mo na kami ng pera. Dali. Ah, ganun ba? Sige, papadalhan ko na kayo agad. Sige, baba na ako. Bilisan mo, bilis. Sigo Chancheng, 3,000 lang ang sweldo isang buwan. Pero pinagbibili kang bag na 50,000. Palamunin ng ang asawa, sinusubuan ka pa? Gago. Layas. Bakit wala ka pa? Hindi naman delayed yung trend, di ba? Bilisan mo na. Hinihintay ka namin lahat dito. Bakit nyo naman ako hinihintay? Wala pa kaming kain dito, Wala na kasing pera. Go Chancheng. Ngayon, pati pagkain, hindi mo na kayang bilhin? Dahil ba binilhan mong bag si Jia King? Pati credit card, maxed out mo na? Kaya wala ka ng pera, no? Dahil naman to sayo, hindi mo kasi pinapadala yung pera. Kung hindi ka makakapunta ngayon, padalhan mo na lang kami ng pera. Magugutom na tong buong pamilya, Alam ko na. Papadalhan ko agad. Bilisan mo kasi. Hello? Gusto mo pa rin gastusin ang pera ko? Nanaginip ka ba? Tumawag sa akin si Shenling kanina. Sabi niya, malilate daw siya ng kaunti. Kumain na lang muna tayo. Huwag na natin siyang hintayin. Itong si Shenling talaga, sasakay lang ng tren, ang bagal-bagal pa. Ang bastos. Sig. Alam ko sa malapit, may isang top restaurant. Ang sarap ng steak nila.
Doon ko kayo dadalhin. Kailangan. Ba talagang kumain ng ganoon kamahal? Kapag nagbabakasyon, syempre, masarap ang kainan. Kuya Chancheng, hindi mo naman siguro kayang ilibre, no? Bakit naman hindi? Tara. Ngayon, steak ang kakainin natin, ha? Ay, 4 na order ng signature steak ninyo. Yung pinakamahal. Gusto ko ito, at itong dessert. Tig-isa ng bawat isa. Sage po. Hello. Bigyan mo ako ng isang bote ng 1,982 lafite, please. Sage po. Enjoy your meal po. Total bill. Magbabathroom lang ako. Say, Bakit hindi pa rin dumarating ang pera? Hindi rin sinasagot ang tawag. Bakit ngayon mo lang sinagot ang tawag? Kung hindi ka sumagot, akala ko patay ka na. Go, Cheng! Tingnan mo nga kung makatao ba ang sinasabi mo. Mag-isa ako ang sumakay sa matagal na hard seat sa tren. Hindi ka nag-alala kung may nangyari sa akin, sa halip sinisisi mo pa ako. Anong mangyayari sa'yo? Sa tingin ko, sinasadya mo lang na huwag akong padalhan ng pera. Sinasadya ko nga. Go, Cheng, simula ngayon, huwag kang umasa na makakakuha ka ng kahit isang sentimo mula sa akin. Tama na, mahal ko. Huwag ka nang magtampo. Sabihin mo muna kung nasaan ka, para makahanap ako ng sasakyan na susundo sa'yo. Hindi na kailangan. Nasa Maldives ako. Ano? Nasa Guangzhou kaming lahat. Bakit ka pumunta sa Maldives? Bigla kong binago ang lugar ng bakasyon ko. Pasensya na, mag-enjoy na lang kayo. Hindi na ako sasama. Shenling. Ano na naman bang drama mo? Nagkasundo tayong mag-travel ang buong pamilya. Nauna kang umalis mag-isa. Anong ibig mong sabihin? Nag-travel ang buong pamilya natin. Pinaupo mo ako mag-isa sa hard seat ng tren sa loob ng 36 na oras. Tapos, pinaupo mo ang isang estranghero sa first class. Kaya anong ibig ninyong sabihin? Alam ko na, galit ka pa rin dahil doon. Bakit ang liit ng puso mo? Hayaan mo na. Wala akong oras para makipagtalo sa'yo ngayon. Kung saan mo gustong pumunta, pumunta ka. Wala akong malinis na damit ngayon. Dalian mo, ibalik mo ang mga bagahe namin. Ibalik mo. Ay, nakalimutan ko. Nawala ang mga bagahe ninyo. Ano? Nawala ang mga bagahe. Hindi, ano ba ang ginagawa mo? Hindi mo man lang mabantayan ang mga bagahe. Lahat ng damit na pamalit, pati ang mga personal na gamit namin, lahat yon nasa loob ng mga maleta. Ikaw, nawala mo to. Paano na kami sa natitirang 10 araw? Wala akong magagawa, iwalong maleta ninyo, hindi naman ako si Nezha na may 3 ulo at 6 na braso. Hindi ko kayang bantayan ang ganoong karaming bagahe ng mag-isa. Hindi. Hello? Idagdag sa blacklist. Kopyahin sa SGM card. Burahin ang contact history. Sa loob ng maraming taon. Nagpakahirap ako para sa pamilyang ito. Hindi pa nga ako nakapagbakasyon. Mula ngayon, mabubuhay ako para sa sarili ko. Ako. halika. Aray, Inom. kumusta na ang sitwasyon? Si Shenling. Hindi niya sinasadyang nawala ang mga bagahe natin. Ano? Talagang nawala lahat ng bagahe. Ang bagong bili kong black bandage cream, nasa loob pa ng maleta, at pati na rin ang lamer. Lahat ng yan, mahigit 10,000. At ang bago kong biniling damit, puro branded. Sabi ko, Kingping, huwag ka munang mag-alala. Nawala niya ang bagahe mo, papabayaran ko sa kanya. Hello, Shenling. Bilisan mo, ipadala mo na ang pera. Lahat ng nawala mong bagahe, kailangan mong bayaran sa amin. Kailangan mong bilhin ulit lahat ng gamit namin. Magpadala ka muna ng 200,000. Kung kulang, hihingi ulit kami. Ni-block niya ako. Kumusta, Kuya Chancheng? Anong sabi ni H. Shenling? Oh, nagsorry siya sa akin kanina. Sabi niya, ipadadala niya raw agad ang pera.
Ang total po ng inyong bill ay 58,888 yuan. Naubos na po ang limit ng card na ito. Ha? Anong nangyari? Hindi pa ba naipadala ni Xiaoling ang pera sa'yo? Patawagan ko si Ed. Ako na ang tatawag. Ang weird naman. Paano na to? Kung alam ko lang, hindi na sana ako umorder ng marami. Paano na to? Sabihin mo nga. Ang total po ng inyong bill ay 58,888 yuan. Sino po ang magbabayad? 50,000. Ay, naku po. Wala rin akong pera. May pera ka ba? King. Ito. Ang lahat ng pera ng pamilya namin ay nasa pangangalaga ni Shenling. Hindi siya matawagan ngayon. Tingnan mo, pwede bang ikaw muna ang magbayad? Babayaran kita pagbalik ko. King. Ang ganda ng lalaki, pero wala namang pera. Ako pa ang magbabayad para sa lalaking nilalandi ko. Sige na nga, kailangan mong magsakripisyo para makakuha ng gusto mo. Mayaman naman ang pamilya nila. Malaki ang halaga ng bahay nila. Gamitin mo ang akin. Qiancheng, Naalala ko bigla. may kailangan pa akong gawin. Hindi na ako makakasama sa inyo. Ah, Sage. Pauwi na rin naman kami. Kaso nga lang, yung pabalik na tiket, hindi pa namin nabibili. Pwede mo ba kaming pahiramin ng pera para makabili kami ng tiket? Hindi ako masyadong nagdala ng cash pag uwi ko. 1,000 na lang ang pera ko. Sapat na yan, sapat na. Mag-long distance bus na lang kami. Salamat. Sino yan? Ikaw ba yan? Sino ba yan? Itong si Shenling. Tingnan mo lang pag-uwi ko, hindi ko siya tuturuan ng leksyon. Nakakainis. Ma, Sagutin mo na. Shenling, anong gusto mong gawin? Ang buong pamilya namin, binlock ko na silang lahat. Sumasagot ka na ngayon, nasa bahay na kami. Kailan ka babalik? Sa ngayon, wala akong planong bumalik. Shenling, nababaliw ka na ba? Paano si Chanmei kung hindi ka babalik? Malapit na siyang magsimula ng klase. Sino ang magluluto para sa kanya? Sino ang tutulong sa kanya sa homework? Saka, ang tagal mo nang nagbabakasyon sa labas. Magkano na ang nagastos mo? Sige na, huwag ka nang magsalita. Bumili ka na ng tiket at umuwi ka na. Pera ko ang ginagastos ko. Ano bang pakialam mo? Kapag gusto kong umuwi-uwi ako. Paano si Chanmei? Hindi mo na ba siya papansinin? At niya ako, hindi niya ako nanay. Wala akong obligasyong alagaan siya. Saka, hindi ba siya naiirita sa pagiging pakialamera ko? Ayos lang, ayoko na rin siyang pakialaman. Shenling, bibigyan kita ng isang araw. Sa ganitong oras bukas, kung hindi ka pa rin bumalik, maghihiwalay na tayo. Ay naku! Kung hiwalay, hiwalay. Akala ko ba hindi ka maglalakas loob? Kung sino ang hindi makipagdiborsyo, siya ang duwag. Ay nga pala. Naipadala ko na ang divorce agreement sa inyong pintuan. Tingnan mo na lang sa mailbox ninyo kung nandoon. Kuya, nandoon nga. Ang magkabilang panig ay nangangako na panatilihing mahigpit na kompetensyal Good, ang nilalaman Chancheng. ng kasunduang ito at hindi Pinapayuhan ibubunyag sa kitang sinumang ikatlong bilisan partido. at pirmahan ang divorce agreement. Ang bahay?
Yun ay aking premarital property. Binibigyan ko kayo ng 1 linggo para lumipat na. Kung pagbalik ko, nandoon pa rin kayo sa bahay at ayaw umalis, palayasin ko kayo. Ito. Hindi ito pwede. Hindi tayo pwedeng magdiborsyo. Tiancheng, kailangan mo siyang pabalikin at kausapin ng maayos. Kung magdidiborsyo man, Emye, dapat siyang umalis ng walang dala. President Wang, tapos na ang bakasyon ko. Pwede na akong magsimulang magtrabaho anumang oras. Ang galing. Magpapadala ko ng sasakyan at bodyguard para sunduin ka. Inaabangan ko ang iyong pagbabalik. Sage. sobrang-sobra na talaga itong si Shenling. Ang isang babaeng may asawa, ang tagal nang gumagala sa labas. Naglakas loob pa siyang padalhan ako ng divorce papers. Hintayin mo siyang bumalik. Hindi ko talaga siya papapasukin sa bahay. Anak, sa tingin ko, galit na galit talaga si Shenling. Tayo, hindi na natin siya pwedeng salungatin ngayon. Kailangan nating sundin ang gusto niya. Tandaan mo, ang makuha ang lahat ng ari-arian niya, yon ang ating layunin, di ba? Ay, ma, nag-alala ka lang ng sobra. Si Shenling sa loob ng maraming taon, matagal ko na siyang naturuan na maging masunurin. Siya. Nagtatantrums lang siya paminsan-minsan. Makinig ka lang sa akin. Xiaoling, sino-sino ba ang mga taong ito? Go Chancheng, ano na ang desisyon mo tungkol sa kasunduan? Shenling, ikaw. Ito. Ito. Xiaoling, sa wakas, nakabalik ka na. Sabi ko na nga ba, ang Xiaoling natin ang pinakamaalaga sa pamilya. Paano ka naman hindi uwi? Di ba? Shenling, anak, napagod na siguro sa biyahe, no? Magluluto si nanay ng pagkain para sa'yo. Nagpapanggap na naman kayo. Tingnan lang natin kung hanggang kailan kayo magpapanggap. Huwag na. Hindi ba't wala akong karapatan sa hapagkainan ng pamilya Go? Ano ka ba? Bakit naman wala kang kaapatan? Si Shenling ang may pinakamalaking kaapatan dito. Magluluto si nanay ng masa para sa'yo. Hintayin mo. Shenling, paano ka ba makipag-usap kay nanay? Nanay mo yan. Ang bastos mo. Sa tingin ko, masyado kang nagpakasasa sa labas. Pinabayaan mo ang pamilya mo. Ang tagal mong nawala. Saka, wala naman akong sinasabi sa'yo. Ano pa bang gusto mo sa akin? Ha? Ikaw? Tama na. Hindi mo man lang alam kung kailan didisiplinahin ang asawa mo. Shenling, anak. Tingnan mo, ito ang espesyal na niluto ni nanay para sa'yo. Silver ear at lotus seed soup. Inumin mo to para kumalma ka. Ang tagal na nating nagsasama, hindi mo pa rin alam? Allergic ako sa lotus seeds. Ang galing mo talagang nanay. Ito. Naku, ang ulyanin na talaga ni nanay. Naku, para pala yan kay Chanmi. Naku, ano ba yan? Ipagluluto na lang ulit kita ng iba, ha? Huwag na po, Aling. Ikaw. Anong kawag mo sa akin? Aling po. Hiwalay na kami ni Go Chancheng. Ano pa bang itatawag ko sa'yo? Ito. Shenling, anong pinagsasabi mo? Sobra ka na. Malinaw na ang sinabi ko sa'yo sa telepono. Pirmahan mo na ang divorce papers. Maghiwalay na tayo ng maayos. Ikaw. Lingling. Kung ayaw mo akong tawaging nanay, okay lang. Tiancheng. Ikaw palagang walang kwentang bata ka. Palagi mo na lang pinagagalit si Lingling. Kung ako lang ang nanay ni Lingling, naku, matagal ko nang sinabi sa anak ko na hiwalayan ka na. Wala kang kwenta. Hindi ka pa babilisan at humingi ng tawad kay Shenling. Bilisan mo, ako. Ang bilis mo namang magbigay ng palusot. Sage na, Shenling. Tingnan mo kung gaano ka kamahal ni nanay. Kailan ba ako sinigawan ng ganyan? Huwag ka nang magtampo. Bumalik ka na. Hindi ba't sinabi mo? Kung sino ang hindi makikipaghiwalay, siya ang apo? Nagkamali ako. Pero sa dami ng ginawa mong masama, wala akong sinabing kahit isang salita. Ako lagi ang nagbibigay. Hindi mo ba ako kayang patawarin kahit minsan lang?
Ha? Walang sinabing kahit isang salita. Ayaw mo lang bang banggitin o alam mo sa sarili mo na wala kang karapatan? Bakit? Ayaw mo nang maging apo, gusto mo nang magkunwaring apo? Nagbigay na ako ng konsiderasyon. Huwag kang sumobra. Tiancheng, sabihin mo, anong silbi ng puro paghingi lang ng kawad? Hindi ba naghanda ka ng regalo para kay Shenling? Ibigay mo na sa kanya. Ako, naghanda ko ng regalo para sa'yo. Kukunin ko lang. Ito ang paborito mong bag na alala ko pa rin. Galing sa Chayangge. Alam mo, hindi ako magaling sa matatamis na salita. Pero ang mga gusto mo, lagi kong naalala. Para mabili ko lang yang bag na yan, matagal akong nag-ipon. Sa huli, ginamit ko pa ang pensyon ng nanay ko. Patawad. Anak, ayaw mo yan. May intindihan ni Shenling ang intensyon mo. Wala lang yang pera na yan. Shenling, patawarin mo na ako. 8. Alam mo ba kung magkano yung bag na yan? Ito, 1,000 o 2,000. Hindi. Siguro, 5,000 man lang yan, no? Ang paghihirap ni Chancheng para sa'yo, lahat yan ay sulit. Ha, ang anak ko talaga. Alam ko po. 50,000 ang bag na yan. Hahaha. Ay naku, anak ko nga talaga. Sinasabi ko na nga sa'yo, anak, ang asawa dapat minamahal. Tingnan mo nga, sa buong mundo. Ilang lalaki ba ang bibili ng ganito kamahal na bag para sa asawa nila? Shenling, dapat mo siyang pahalagahan, ha? Di ba? Oh, Ang bag na binili ni Go Chencheng para kay Jia Qingqing. Yun ang totoong 50,000 bag. Pero itong basurang to, hindi yan naabot ng 50 piso. Ano naman yan? Hindi yan fake. Binili ko yan sa boutique. May resibo pa nga ako. Talaga? Saang butike? Tara, ipa-verify natin. Kung nagbebenta ng peke ang tindahan na yan, malaking baed pisala ang kailangan nila. Doon sa Guangzhou. Sa counter sa Guangzhou binili. Ang layo naman, paano tayo pupunta? Bumili na tayo ng tiket at umalis na. Huwag na kayong pumunta. Eke talaga ang bag. Ang sinabi mo kanina, sabihin mo ulit sa kuya mo. Sabi ko, pek ang bag. Hindi man lang umabot ng 30 yuan sa bangketa. Bagay na bagay sa'yo, no? Gusto mo ng kotoong bag na 50,000. Hindi mo ba tinitingnan kung karapat-dapat ka? Chanme. Tama na. Ay, kuya, kung gusto niyang makipag-divorce, hayaan mo siya. Saktong nakabalik na si Ate Qingqing. Magkakasal ka kay Ate Qingqing para siya na ang maging ate ko. Ay, Mimi, huwag ka nang makialam sa usapan ng matatanda. Mag-aral ka na. TSK. Akala niya kung sino siya. Palamunin lang naman siya sa bahay. Alamunin? Ate, baka may mabagay na hindi mo pa naintindihan. Ipaliwanag ko sa'yo, ha? Ang tuition mo sa isang buwan, kailangan ng 4,000. Idagdag pa ang pagkain, inumin at iba pang gastusin. Siguro mga 12,000 na yan, di ba? 12,000. Hindi yan sapat. Kailangan ko ng 15,000 at least. Ikaw at ang nanay mo, wala kayong kinikita. Alam mo ba kung magkano ang sahod ng kuya mo sa isang buwan? Mas malaki pa rin ang kinikita niya kaysa sayo. Talaga? Sige, sasabihin ko sa'yo ngayon. Ang kuya mo ay 3,000 lang ang sahod sa isang buwan. 10 taon na, hindi pa rin tumataas ang sahod niya. Kuya, totoo ba ang sinasabi niya? 3,000 lang ang sahod mo sa isang buwan. Kapag nakipagdibosyo ako sa kuya mo, kailangan ninyong lumipat mula sa bahay na to. Sa panahong yon, ikaw at ang nanay mo wala kayong kinikita. Ang kuya mo 3,000 lang ang sahod. Magiging problema na sa inyo ang pagkain at iba pang gastusin. Magugutom kayo. Ikaw na masamang babae. Ang bahay ay joint property sa kasal. Bakit mo inaangkin? Ang bahay na to, binili ko yan bago ako ikasal at fully paid. Ito ay prenuptial property ko. Walang kinalaman ng kuya mo dito. Shenmi, pag-aralan mo na lang ang batas. Chanme, umuwi ka na. Ano naman ngayon? Nandyan pa naman si Ate Qingqing. Si Ate Qingqing, galing pa sa ibang bansa yan. Siguradong mas malaki ang kinikita niya kaysa sayo. Kadarating lang ni Jia Qingqing sa bansa. Wala pa nga siyang trabaho. Sa pagkakaalam ko, bumalik lang siya dito dahil hindi siya nagtagumpay sa ibang bansa. Nagsisinungaling ka. Ngayon mismo, tuturuan kita ng lesyon para kay Ate Qingqing.
Ilang lalaki lang yan, akala mo maatakot kami. Ngayon mismo, Ako. Manahimik ka. Tiancheng, bakit mo sinasaktan ang kapatid mo? sinasaktan ako. Tianmi, Ito ang wedding ring na binili ko. Ngayon, pakiramdam ko, nandidiri ako na suot mo ang kapareho nito. Pirmahan mo na ang divorce papers. May 3 araw ka para lumayas sa bahay na to, kung hindi dadaan natin to sa legal na proseso. Shenling, huwag kang umalis. Ano ba ang ginagawa ninyo? Ano ba ang ginagawa ninyo? Ay naku. Nandito na si Etling. Ilang lalaki na ba ang pinaglaruan mo? Hindi mo alam. Noong wala ka nag-alala si Chancheng. Tuwing gabi iniisip ka niya, hindi siya makatulog. Talaga? Paano mo nalaman? Na iniisip niya ako tuwing gabi? Hindi ba kung kulang si Go Chencheng sa pagmamahal, ikaw ba ang nag-aalaga sa kanya tuwing gabi? Ikaw, Lingling. Kingking hindi ko ibig sabihin yan. Nag-video call lang kami. Magkababata kami kung may problema, nagkukwentuhan lang kami. Kaya niya alam. Magkababata kayo. Kahit sa first class, magkatabi pa kayo. Ano pa kailangan mo sa asawa mo? Emmy, ang inggitin naman ni Ate Ling. Wala naman kaming ginagawa ni Kuya Tiancheng. Paano ko ba ipapaliwanag para maniwala ka? Kuya Tiancheng, baka alis na lang ako. Tingnan mo, ate, nagkamali na naman ng pagkakaintindi. Lingling, tungkol sa biyahe noon, ako ang nagkamali. Pero, Wala namang kinalaman si Xiaoqing dito. Bakit ba ayaw mo siyang tigilan? Shenling, huwag ka nang magalit. Kung magagalit ka, malulungkot din si Kuya Tiancheng. Kung may galit ka sa loob mo, sige, saktan mo ako para mailabas mo ang galit mo. Talaga? Kung ganoon, tutulungan kitang maging masaya. Hoy! Xiaoling, anong ginagawa mo? Ikaw, naglakas loob kang saktan ako. Hindi ba't ikaw mismo ang humiling niyan? Hindi pa ba sapat ang isa? Ikaw. Kuya Tiancheng, tingnan mo, pinadugo niya ako. Hindi ba't napakagaling mo? Hiwalayan mo siya. Kingping, hindi mo alam. Hindi ko siya basta-basta pwedeng hiwalayan. Ako, Ang darating mamaya ay ang bagong CEO ng ating kumpanya, si MS Shenling. Kailangan ninyo siyang salubungin ng maayos. huwag kang mag-alala, President Wang. Andaan ninyo ang mukha ni MS Shen. Akyat ako sa itaas para tingnan ang kanyang opisina ng CEO. Huwag kayong magkamali. CEO. Ang taong ito, sasalubungin din ba si President Shen? Bakit nakasulat pa sa karatula ang mahal kita? MEA, Ano ba ang posisyon ni President Shen? Maraming naghahabol kay President Shen. Siguradong itong mayabang na lalaki ay gustong magtapat kay President Shen. Shenling, mahal kita. Naalala mo pa ba noong una kitang niligawan? Hinarang kita sa labas ng kumpanya. Ngayon, ako naman ang magbibigay sa iyo ng bulaklak. Alam kong mahal mo pa rin ako. Lingling, bumalik ka na. Ang singsing kong nawala, nakita mo pa rin. Ang galing mo talaga. Guard, alabasin niyo siya. Huwag. Lingling, ang tagal na ng pinagsamahan natin. Alam kong hindi mo ako kayang iwan. Dati, lagi kang nagrereklamo na hindi kita binibigyan ng bulaklak, di ba? Ngayon, binigyan na kita. Simula ngayon, ibibigay ko na ang lahat para sayo. Bumalik ka na, please. Noon, bulag lang ako. Ngayon, hindi na kita kailangan. Hindi ka karapat-dapat. Lingling, alam kong galit ka pa rin kay Kingping. Pangako ko sayo, hindi ko na siya kukontakin pa. Humihingi ako ng tawad sayo. Patawarin mo ako. Kasalanan ko ang lahat. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, please. Patawarin mo ako. Sino ka para sumulpot dito? Paano mo ako sinipa? Huwag mo akong sisihin. Ang mga ginawa mong mas masahol pa sa hayo.
Kahit sinong makarinig, gusto kang sipain. Hindi ako. Ikaw. Hoy. Anong pinagsasabi mo? Kausap ko ang asawa ko. Anong pakialam mo? May gana ka pang banggitin ang salitang asawa. Nung nagbiyahe ka, pinabook mo ng first class ticket ang childhood sweetheart mo. Pero si Shenling, pinaupo mo sa hard seat ng tren. Bakit hindi mo naisip na asawa mo siya? Kayong buong pamilya, ginawa nyo lang gatasan si Shenling. Pinagsamantalahan nyo. Bakit hindi nyo naisip na asawa mo siya? Ang tagal mo nang palamunin ni Shenling. Tapos gusto mo pa siyang ubusin. Naisip mo ba na asawa mo siya? Saan mo naman narinig ang mga tsismis na yan? Si Shenling ang nagsabi sa'yo? Hindi na kailangan niyang sabihin sa akin. Sa biyahe niyong pamilya, si Shenling ang nag-asikaso ng lahat. Siya pa nga ang nagakiusat sa akin na i-book kayo ng EA package. Kung gusto mo ng ebidensya, ang mga resibo ng ticket ng tren at mga booking, nasa amin lahat. Mukha namang disente pero, isa palang palaminin na walang hiya. Kadiri. Nagpapanggap pa ring nagmamahal. Kung ako yan, kinarga ko na ang tren at tumakbo na ako agad. Shenling, problema nating mag-asawa to. Paano mo nagawa na dagdagan pa ang mga sinasabi mo? Ako pa ang nagdagdag at nagkalat ng kung ano-ano? Hindi ba't lahat ng sinabi ko ay totoo? Alam ko na, ilang araw pa lang may bago ka ng lalaki. Ikaw. Isusumbong ko kayong dalawa, kayong mga walang hiya. Pupunta ako sa kumpanya ninyo at isusumbong kayo. Ipapatanggal ko kayo sa boss ninyo. MEA. Ako ang boss. Anong gusto mong gawin? Aba, Shenling, walang hiya ka. Nakahanap ka na ng mayaman, no? Hindi mo na gusto ang asawa mong 3,000 lang ang sahod. Ikaw ang totoong babaeng Chen Shime. Wala kang hiya. Nang akit ng mayaman. Alam mo ba kung sino siya? Emie. Siya ang bago naming si President Shen. Ano? Sinasabi mong siya? Ang bagong presidente ng kumpanya ninyo? Tama. Ngayon, para salubungin si President Shen. Hindi ko inakala. Dito pa ako nakakita ng isang feelinggero. At ang drama niya. Shenling, huwag mo akong lokohin. Wala akong pakialam kung anong sika ng kumpanya. Hindi pa tayo hiwalay, kaya may asawa ka pa rin. Nakikipaglandian ka sa ibang lalaki. Wala kang moralidad. Wala kang hiya. Malinis ang konsensya ko. Hindi tulad ng iba na may kababata na hindi malinaw ang relasyon. Naku po. Mas mahalaga pa pala ang kababata kaysa sa asawa. Talagang basura ka hanggang buto. Ikaw, ano ka ba? Mabuting babae ka ba? Ilang taon na tayong kasal, pero wala ka pa ring naibibigay na anak, kahit isa. Aba, abala ka pala. Sa pagsuporta ng ibang lalaki sa labas. Hoy, bata. Binalaan kita. Mag-ingat ka sa pananalita mo. Kung hindi mo kakayanin ang kahihinatnan. MEA. Binabantaan mo ako? Sasabihin ko sa inyo, ang walang sapin sa paa ay hindi natatakot sa may sapatos. Kayo, mga executive ng international group na nagkakagulo. Ay report ko kayo sa kumpanya ninyo. Para ang lahat ng tao sa kumpanya ninyo ay mawalan ng reputasyon. Ay Iro. Ano na ang gagawin natin? Ang kumpanya natin. Ay laging pinahahalagahan ang reputasyon. Iro, malaki ang magiging epekto kung magkakaroon ng iskandalo. Bakit hindi ka na nagsasalita? Gusto mong huwag kong sabihin? Said. Pero kailangan ninyong ipangako sa akin na bibigyan ninyo ako ang ilang shares ng kumpanya ninyo. Umalis ka na nga! Ayaw mo sa magandang paraan, gusto mo sa masama, ha? Napost ko na ang tungkol sa inyo sa trending topics. Maghintay na lang kayo sa pagkasira ng reputasyon ninyo. Pinakabagong balita. May nag-post online ang nagsasabing ang kanyang asawa, isang kilalang international company, si Yu Shen, isang executive, habang kasal at nagpaplano ng pagbubuntis, ay nagtaksil sa isang male executive at sangkot sa power for sex deals. Ang mga malalaking kumpanya ay talagang mapaglaro, ha? I share agad sa group para sa chismis. Kadiri. Boykotin ng kumpanyang yan. Pinakabagong balita. Dahil sa lumalalang iskandalo ng executive, naapektuhan ang stock price ng kumpanya. Ayon sa ulat, ang headquarters ng kumpanya sa ibang bansa ay personal na tatawag para asikasuhin ang public opinion incident na ito. Press pass. Naku. Kakalabas pa lang ng balita. Nagkakagulo na sa internet. Karamihan sa mga komento ay nilalait si President Shen. Wang, Binabalaan kita. Kung lumala pa ang sitwasyon, alisin ng board of directors ang aming investment. Kailangan mong ayusin ito ng maayos.
Shenling, hindi mo ako masisisi dito. Binigyan kita ng pagkakataong makipagbalikan sa akin, pero ayaw mo. Pero kung magmamakaawa ka sa akin, dahil sa nakaraan natin, pwede kitang bigyan ng pagkakataon. Magmakaawa? Akala mo ba ikaw lang ang nagpo-post ng mga kwento online? Ay. Naglabas ng balita si President Shen. Ang lalaking ito ay nagpakita ng sarili bilang isang tapat na biktima. Ang totoo, sila ng kababata niya. Matagal nang magkasama sa kama. Paano? Akala mo ba tapos na yan? Naglabas na naman ng balita si President Shen. Sa sagot niyang ito, hindi lang niya nilinaw ang relasyon nila ni President Wang, kundi inilabas din niya ang timeline ng biyahe ng scumbag at ng kabit, ang order ng tiket sa tren, at pati na rin ang mga malalaswang chat logs. Lahat yan, inilabas niya. Ay, nakita ko rin yan. Ang linaw ng pagkakalahad. Ang gandang lohika. Talagang binasag niya ang scumbag. Ano? Paano mo nakuha? Ang mga yan? Inimbestigahan mo ako. Huwag mong gawing tanga ang iba. Naglabas lang ako ng ilang objetibong katotohanan. Bakit natatakot ka? Puro kasinungalingan yan. Nagsasabog ka ng sismis tungkol sa akin. Ay generated ang mga litreto. Pre-edited ang mga recording. Hindi yan totoo. Walang maniniwala dyan. Inilabas na ang sagot ni President Shen. Agad na dumami ang mga komento. Sabi sa comment na to, Nagkajowa pala si heroine ng isang tanga, buti na lang nalaman na ang totoo. Ay, sabi pa dito. Ganong klase ng lalaki dapat mabangga ng sasakyan. ay may nagsabi pa dito nagparinig ng walang basahan, nagdulot ng malaking pinsala, sa pera dapat i-expose ang identity ng lalaki at parusahan. Hindi. Hindi pwede yan. Nagkakamali kayo. Mga sinungaling. Hello, boss. Gu Chancheng, ikaw na putang ina ka, nagagalit sa'yo sa online. Pati kumpanya ko sinasama. Bukas, huwag ka nang kumasok. Umalis ka na. Boss, pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Boss. Kinuha niyo lahat ng meron ako. Hindi niyo ako pinapayagang maging maayos. Kung ganoon, magtutuos tayo. Seije, magtutuos tayo. Arehin siya. Ay, bitawan mo ako. Shenling, huwag mo akong makitang muli, ikaw at pamilya mo, hindi ko kayo papatawarin. Alala ko lang sa'yo, kung maglalabas pa ako ng mga clues. Tungkol sa totoong sitwasyon ang pamilya mo malaman ng lahat. Kasama na si Jia King. Isipin mo muna ng mabuti. Shenling, mali ako. Nag-apology ako sa'yo. Hindi na ako mag-away. Tama na. Hindi ba gusto mong maghiwalay? Pumapayag ako. Hala, sino ba to? Go Chancheng, kakaagaw mo lang ang divorce, gusto mo na agad magpakasal sa kanya? Tapos, tingnan mo, gustong-gusto ni Chancheng na magpakasal sa Kin para makalaya sa isang matandang asawa. Kahit magsisi ka, wala nang magagawa. Magsisi ako? Basta huwag lang siya ang magsisi. Emmy, Ano siya magsisi? Napakaswerte niya sa Kin, masaya pa nga siya. Tama ba, Chancheng? King. Talaga, Go Chancheng? Sigurado ka bang hindi ka magsisisi? Sa totoo lang, Jia King, na-disconnect ka ba kagabi? Hindi ka nag-scroll sa moments, no? Si Go Chancheng, amoy basura na sa lahat. Pero ikaw, pinapabran mo pa rin. Anong nangyari? Ang dami mong arte. Tara na. Kunin na natin ang divorce papers. Sandali. King, pakinggan mo, ipapaliwanag ko sa'yo. Anong ipapaliwanag mo? Siya ang dapat magpaliwanag. Nakita ko lang. Kagabi, grabe ang paninira niya sa'yo. Siniraan niya ang relasyon nating dalawa. Shenling, paano ka naglakas loob na magpakalat ng tsismis na ako ang kabit na sumisira sa kasal ninyo? Nung magkakilala kami ni Chancheng, hindi mo pa alam kung nasaan ka. Ang sama mo talaga. Inilabas ko lang ang katotohanan, yun lang. Paano ako naging masama? Iyon ay gawa-gawa mo lang. Humungi ka ng tawad sa akin at kay Chancheng ngayon. Nakakatawa. Humunging tawad? Karapat dapat ba kayo? Alam ko na. Ikaw kasi, hindi mo makuha si Chancheng,
isang napakabuting lalaki. Kaya gusto mo siyang siraan. Si Chancheng ay mabait at maalalahanin, matagumpay sa negosyo, maganda ang pamilya, at may kakayahan pa. Hindi mo na siya maabot, no? Inggit na inggit ka na siguro. Kung sasabihin ko sa'yo, ang pamilya ni Guo Chancheng ay, Tama na, Kingping. Huwag na nating balikan ang nakaraan. Kami ni Shenling, naging mag-asawa rin naman kami. Ayoko nang lumala pa ang sitwasyon. Tingnan mo. Kahit sa ganitong sitwasyon, pinagtatanggol ka pa rin niya. Ang paninira at pagpapahiya mo, itinulak mo lang ang isang napakabuting lalaki sa aking mga bisik. Magsisi ka na lang. Chancheng, simula ngayon, ako na ang asawa mo. Pangako, alagaan kita. Sage, umuwi na tayo. ay nga pala. May sasabihin pa ako sa inyo. Tungkol sa bahay. Kung hindi mo sinabi, nakalimutan ko na. Tungkol sa bahay, may isang bagay akong sasabihin sa'yo. Aminado ako. Ang mga kaugnay na pamamaraan. Ang mga kaugnay na pamamaraan. Minahal ka talaga na si Chancheng sa bahay. Si Chancheng subalit sa pagitan ng pag-ibig at pag-ibig may pagkakaiba. Kasulatan pa nga ako sa paglilipat ng karapatan sa ari-arian ng bahay. Ano ang ginagawa mo? Nangako sa akin si Chancheng. Basta't nasa loob ng tiyan ko pagkapanganak ng bata, ang bahay ay mapapasa pangalan ko na. Si Chancheng, hindi naman nagdadamot sa akin. Hindi tulad ng ibang tao na hindi man lang mabilhan ng bag. Pero, naiintindihan ko naman yan. Kasi, ang magandang kabayo ay para lang sa magandang siyahan, di ba? At ikaw, wala kang karapatan sa kahit ano. Bakit ka tumatawa? Wala ka ng bahay. Malapit ka nang matulog sa kalsada. Tapos tumatawa ka pa rin. King, tama na. Hindi. Sasabihin ko talaga. Ayoko sa mga taong katulad mo na wala namang silbi, pero ang taas ng tingin sa sarili. Humihingi ka ng tawad ngayon. Jia King, paano mo nalaman na siya ang may-aring bahay na ito? Si Guo Chancheng? Sigurado ka ba? Na valid ang pangakong ito? Kay Chancheng ang bahay na ito. Baka naman, sa'yo, na walang silbi at isang palamunin. Dati kaya niyang sabihin yan? Dahil sa akin. Pero ngayon, wala na siyang karapatan. Nagsisinungaling ka. King, nagsisinungaling lang siya. Tara na, umuwi na tayo. Nagsisinungaling ba ako? Tingnan niyo ito at malaman niyo. Hello, ma. Bakit? Ang dali mong tawaging ma. Mukhang sanay ka na. King, bakit hindi matawagan ang cellphone ni Chancheng? Hindi ba kayo magkasama? Umuwi na kayo agad. May grupo ng tao ang pumasok sa bahay natin at pinapaalis kami. Ano? Aray. Mama, anong gagawin ko? Natatakot ako. Naku po, Diyos ko. Sa gitna ng pagnanakaw sa bahay yan. Saklolo, tulong. Anong ginagawa nyo? Anong karapatan nyo na pasukin ang bahay ko? Alam nyo bang illegal yan? Anong bahay mo? Bahay yan ng aming presidente. Hindi pa nga namin kayo tinatapon palabas. Malaki na yung pasasalamat nyo. Nakuha nyo pang magsalita. Ano? Ang tagal na naming nakatira dito. Kaya bahay na namin to. Alam nyo ba yon? Mga bandido kayo. Mga magnanakaw. Ako, Tama. Dito kami nakatira, bahay ko to. Tatawag ako ng pulis. Huwag ka na magsayang ng oras sa kanila. Tatawagin ko na ang enforcement team ngayon para paalisin kayong lahat. Sage, tawagan mo. Sige, tawagan mo. Gusto ko ring makita ang enforcement team kung paano nila ako tutulungan na mabawi ang 5 milyong utang na yan. Bakit? Nakita mo ang promissory note ng 5 milyon. Gusto mong sirain ang ebidensya? Hindi ba't sinabi mong hindi na kailangang bayaran? Sinabi ko nga. Pero hindi ko rin naman mapigilan ang ibang tao na buong-buo ang loob na sinabi na hindi sila gagastos ng kahit isang sentimo ko. Gaano man katagal, ibabalik nila sa akin ang lahat ng walang labis, walang kulang. Panahon na para bayaran. Shenling, ang sama ng loob mo. 5 milyon. Kuya Chancheng, may utang ka kay Shenling na 5 milyon. Ay nga pala. Hindi ka na ba asawa ni Guo Chancheng?
Ikaw na ang magbayad para sa kanya, para mabawasan ang pasanin niya. 8 King King. Nga. Ang yaman-yaman ng pamilya mo. Ang 5 milyon na yan para sa'yo ay hindi naman malaking bagay. Bayaran mo na lang para sa akin. Di ba? Saan ako kukuha ng pera? Nagpakasal ako sa iyo para magpakasaya, hindi para bayaran ang mga utang mo. Kung gayon, maghintay ka na lang na maging deadbeat. Sa panahong yon, baka hindi ka na makasakay ng first class, pati hard seat ticket, hindi mo na rin mabibili. Good Chancheng, gusto kong makipagdiborsyo sa iyo. 8 King King, kumalma ka. Hanggat may buhay, may pag-asa. Ang pamilya natin, pumunta muna tayo sa bahay ninyo para magtago. Pag-isipan natin ng maigi ang gagawin. Sa bahay ko. Bakit naman? Umuupa lang ako ng bahay. Paano kayo magkakasya lahat doon? Asawa kita. Dati naman, nakatira rin ako sa bahay ng asawa ko. Ano bang problema doon? Gago ka. Ganyan mo ba tratuhin ang asawa mo? Mukhang sa tagal mo sa ibang bansa, hindi ka natuto ng tamang asal ng babae. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Good Chancheng, naglakas loob kang saktan ako. Buntis ako sa anak mo. Talaga? Shenling, anong ibig mong sabihin? Hindi ba't sinabi ng buong pamilya niyo na hindi ako makakapagkaanak? Ang resulta ng check-up natin noon, siguro hindi mo pa nakikita, no? Alaga bang naniniwala ka na ako ang may problema? Tingnan mo to ng maigi. Oligospermia. Ako? Hindi yan possible. Huwag kang umalis. Kaninong anak yan? Sabihin mo. Hindi mo ako pwedeng ipagkanulo. Magkasama tayo lumaki mula pagkabata. Isinuko ko ang lahat para sa'yo. Ibalik mo sa akin ang cellphone ko. Baby ko, alagaan mo ang anak natin. Hintayin mo ako, pupuntahan kita sa bansa mo. Hayop ka. Lingling, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Patawarin mo ako, please. Patawarin mo ako. Lingling, alam din naming nagkamali kami. Patawarin mo na kami, please. Lingling, Lingling, nagsisisi ako. Talagang nagsisisi ako. Patawarin mo ako. Hindi ko kayang mawala ka. Maligayang pagbabalik, President Shen. Saj M.R. Smith. Isang karangalan ang makipagtulungan sa inyo. Kamakailan. Isang malagim na insidente ng pagpatay. Ang naganap sa isang ospital sa lungsod. Isang lalaki, dahil sa magkaibang kulay ng balat, ng anak na ipinanganak ng kanyang asawa. Ay pumasok sa ospital, pinatay ang asawa at anak, pagkatapos ay nagpakamatay. Ang mabubuti ay pinoprotektahan ng langit. At ang masasama ay may kaukulang parusa.